Mag-isang namumuhay, si Aling Rosa, isang matandang babae, sa isang payapang barangay sa probinsya. 7 taon na ang lumipas mula nang pumanaw ang asawa niyang si Mang Emilio. At mula noon ay mag-isa na lamang siya sa maliit nilang bahay. Wala silang naging anak. Kapag may nagtatanong kung bakit, ngumingiti lang siya at marahang iniiwasan ang usapan. Parang may sugat na ayaw sabihin. Isang hapon, habang nanonood siya ng lumang teleserye sa kanyang silid, biglang tumunog ang doorbell. Napabalikwas siya sa gulat. Wala naman siyang inaasahang bisita. Pagbukas niya ng pinto, isang delivery rider ang bumungad. Mukhang nasa edad 40, may suot na face mask at helmet na bahagyang nakataas. "Magandang hapon po, Nay. May delivery po kayo," sabi nito habang inilalapag ang ilang kahon sa maliit na mesa sa may pintuan. "Naku, iho, wala naman akong in-order. Kanino galing yan?" Nagtatakang tanong ni Aling Rosa. "Pasensya na po, Nay. Ayaw pong ipasabi ng sender. Na-check na po namin at ligtas naman ang mga ito. Talagang para po sa inyo," sagot ng lalaki. Bagamat naguguluhan, tinanggap niya ang mga kahon. Nang buksan niya ang una, tumambad sa kanya ang isang oven, sandwich maker, at coffee maker. "Sino kayang gagastos ng ganito para sa akin?" bulong niya sa sarili. Sa sumunod na kahon, may mga damit, bigas, delata, at sari-saring grocery. At doon nagsimula ang lahat. Araw-araw, may dumarating na kahon at iisa lang palagi ang nagdadala, ang parehong lalaki. Sa paglipas ng panahon, unti-unting napalapit ang loob ni Aling Rosa sa kanya. "Ano nga pala ang pangalan mo, iho?" tanong niya isang araw. "Daniel Reyes po," sagot ng lalaki sabay ngiti. "May iniabot din po pala ang sender. Hinihintay daw po ang sagot ninyo," dagdag niya habang inaabot ang isang sobre. Nang buksan ni Aling Rosa ang liham, iisa lamang ang nakasulat. "Isulat mo kung ano ang kailangan mo. Ako na ang bahala." Napaupo siya sa silya. "Sino ka ba?" mahina niyang sambit. Mula noon nagsulat siya. Hindi ng luho, kundi ng mga simpleng pangangailangan niya. Gamot, libro, kaunting gamit sa bahay. Bilang pasasalamat, naghahanda siya ng merienda para kay Daniel tuwing dumarating ito. Nagkakape sila, nagkukwentuhan. Tinutulungan siya ni Daniel sa mga gawaing hindi na niya kayang gawin mag-isa. Unti-unti, parang nagkaroon muli siya ng anak. Ngunit isang araw, hindi dumating si Daniel. Kinabukasan, nagtungo si Aling Rosa sa opisina sa tanggapan ng mga padala sa bayan. "Pasensya na, Hiya. Hinahanap ko sana si Daniel Reyes. May dala sana akong kalamay para sa kanya," sabi niya sa babae. Nagkatinginan ang mga empleyado. "Pasensya na po, Nay. Wala po kaming empleyadong may ganyang pangalan," sagot ng isa. Nanlamig ang buong katawan ni Aling Rosa. Pag-uwi niya, may maliit na kahon na nakapatong sa harap ng kanyang pintuan. May susi sa loob at isang liham. "Nay, 1 buwan na ang nakalipas nang malaman ko ang katotohanan. Nagpaimbestiga ako para hanapin ang pinagmulan ko. Alam kong may mabigat kayong dalang alaala, pero hindi ko kayo sinisisi. Alam kong ginawa ninyo ang desisyong iyon para sa ikabubuti ko. Hindi ninyo ako kayang buhayin noon, kaya ibinigay ninyo ako sa ampunan. Lumaki akong minahal at inalagaan ng ibang pamilya. Pero parang may kulang sa buhay ko. Kayo. Gusto ko po kayong makasama. Bumili ako ng bahay. Kasama ng liham na ito ang susi. Kung nanaisin ninyong tumira, kasama ko. Hayaan po ninyo na akong mag-alaga sa inyo. Mula sa anak ninyong deliveryman." Nanginginig ang kamay ni Aling Rosa habang binabasa ang liham. Bumalik ang lahat ng alaala at totoo ang lahat ng ito. Nalugi sila noon ni Mang Emilio. Walang-wala. Kaya sa matinding sakit ng loob, iniwan nila ang kanilang sanggol sa ampunan. May kasamang liham at taimtim na dasal. Biglang may kumatok sa pinto.
Pagbukas niya, si Daniel. "Hi, Nay." Hina nitong sabi. Hindi na napigilan ni Aling Rosa ang luha. "Anak ko," hikbi niya habang mahigpit siyang niyayakap. "Patawad. Wala po kayong dapat ipagpaumanhin," sagot ni Daniel. "Nandito na po ako. Hindi pa huli ang lahat." Kinagabihan, inayos nila ang mga gamit ni Aling Rosa. May truck na naghihintay sa labas. Sa bagong bahay, sinalubong siya ng asawa ni Daniel at ng mga apo niyang sabik siyang yakapin. Mula noon, hindi na muling naging mag-isa si Aling Rosa. At ang mga paketeng minsang naging misteryo, yun pala ang tulay pabalik sa pamilyang matagal na niyang inakalang wala na.